Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Ito ang tema natin ngayon sa umagang ito. Dumaranas ka ba ngayon ng pagsubok? Tila sumusuko ka na sa iyong kalagayan at ang iyong pananampalataya ay nangihina na. Ang teksto na nabasa sa Ebanghelyo ni Marcos ay makakatulong sa iyo upang mapaglabanan ang mga problema na iyong kinakaharap. Si Jairo ay isang tagapangalaga ng sinagoga na kung saan pagdating marahil sa kaalaman patungkol sa kautusan ni Moises ay alam niya na ito dahil isa siya sa mga tagapangalaga ng sinagoga na kung saan ang lugar na ito dito pinag-aaralan ang mga katuruan ni Moises at ang iba pang mga pahayag na propeta ni Yahweh. Ngunit si Jairo ay kakaiba dahil sa nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Bagaman karamihan sa mga eskriba at Pariseo ay hindi naniniwala sa pangaral ni Jesus, subalit si Jairo ay naniniwala siya kay Jesus. Isa sa pangyayari sa buhay ni Jairo nang magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang anak. Dalian siyang nagtungo kay Jesus upang humingi ng tulong at naniniwala siya na tanging si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanyang anak. Habang patungo sila sa anak ni Jairo, sa karamihan ng tao, may isang babaeng 12 taon na siyang dinudugo. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot sa mga doktor. Subalit ni isa man sa kanila ay walang nakapagpagaling sa kanya. Kaya naman nang marinig niya si Jesus na nasa kanilang lugar, dalian siyang tumungo kung nasaan si Jesus at pilit na nakipagsiksikan sa maraming tao. Na may hangarin na mahipo lamang niya kahit sa dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. At nangyari ang kanyang nais. Nang mahawakan niya ang damit ni Jesus, siya ay gumaling. At naramdaman naman ng Panginoong Jesus ang bagay na iyon, pagkat may kapangyarihan ang lumabas sa kaniya. Bagaman natatakot ang babae, lakas loob pa rin niyang inamin na siya ang humawak sa damit ni Jesus. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sinabi ni Jesus sa babae, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Sila ay patuloy na nagtungo sa tahanan ni Jairo. Bagaman na sinabi ng mga tao na nanggaling sa bahay ni Jairo na patay na ang kanyang anak, sinabi naman ni Jesus kay Jairo na, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang." Pagdating nila ni Jesus ay nagtungo si Jesus sa bata at kanyang sinabi, "Talikhak kaum," na ang ibig sabihin ay, "Ineng, bumangon ka." Sa senaryong ito, mahalaga ang may pananampalataya kay Jesus. At si Jesus ay nakahigit sa karamdaman at nakahigit siya sa kamatayan. Sa nangyari sa babae, hindi lamang ang karamdaman niya ang napagaling ni Jesus, kundi pati ang kanyang kalooban at katayuan sa buhay. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo ay may mga tradisyon na kanilang pinaniniwalaan. Kapag ang isang tao ay may karamdaman tulad ng babae na 12 taon na dinudugo, siya ay tinuturing na makasalanan at ang sinuman na kanyang mahawakan ay mabibilang din na makasalanan. Kaya kaaba-aba ang mga taong may sakit
katulad niya, tulad ng may mga ketong at mga malubhang sakit. Sila ay biktima ng diskriminasyon at silang may karamdaman ay nakahiwalay sila at nasa labas lamang ng lungsod o ng bayan dahil nga sila ay itinuturing at binibilang na sila ay makasalanan. Sila ay hindi tanggap ng lipunan na kanilang kinabibilangan. Miski ang kanilang pamilya ay tinatakwil sila. Kaya lalo silang naghihirap mula sa estado ng kanilang mga buhay. Pati ang kanilang puso ay nahihirapan araw at gabi dahil sa sakit ng loob at ng kalooban na kanilang nararanasan dahil sa panlalait ng ibang tao. Kaya ang paggaling ng babae ay hindi lamang ang kanyang pisikal, kung hindi pati ang kanyang kalooban. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanya na, umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Nabigyan ng pag-asa ang babae na muli siyang matatanggap ng kanyang pamilya, pati ang lipunan na matagal na panahon na siyang pinagkakaitan. Ang nasirang relasyon ay muling maibabalik dahil sa kanyang paggaling. Tayo man sa ating panahon ay maraming dumaranas ng mga pagkasira ng relasyon at may mga taong naghahangad na maibalik ito sa dati. Kung tayo ay magkakaroon ng pananampalataya at si Jesus ay makikiisa sa atin at tayo man ay makiisa sa Kanya, ang sakit ng ating kalooban ay Kanyang mapapawi. Dumanas man tayo ng kabigatian sa buhay, magiging maluwag ito sa atin na tanggapin at magiging panatag ang ating isipan at kalooban. Dahil si Jesus ang magpapayapa nito at mag-aaliw sa mga kalungkutan na meron tayo ngayon. Ang pangalawang bagay na dapat nating makita dito ay huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Ito ang bagay na sinabi ni Jesus kay Jairo. Sa pagharap natin sa pandemyang ito, marami na ang nawawala ng pag-asa dahil sa tila di natatapos ang mga sakit na ito. Pagkatapos ng COVID-19, nandito naman na ang Delta Plus na kung saan na mas matapang at mas madaling nakakahawa ng sakit. Maliban dyan ay yung mga personal na problema natin hindi rin natatapos. Mga problema sa pinansyal. Niisip kung paano, kung meron pa ba tayong makakain sa kinabukasan. Paano mababayaran ang mga utang at mga bayarin. Saan kukunin ang mga ito? Na kung saan dahil sa mga problemang ito ang nagiging ugat ng pagtatalo, lalo na sa mga mag-asawa o kaya ng miyembro ng pamilya. Kung sa mga oras na ito, sinasabi ni Jesus sa atin na huwag tayong susuko, huwag mawala ng pag-asa, manampalataya lamang tayo kay Jesus at magiging maayos ang lahat. Minsan kaya tayo ay magulo dahil sa wala tayong kaliwanagang pag-iisip, barabarang pagdidesisyon sa ating buhay na hindi natin lubusang iniisip kung ano ang kahahatnan ng ating mga desisyon sa buhay. Pero kung tayo ay na kay Jesus at may pananampalataya, magiging maayos ang lahat at magkakaroon tayo ng pag-asa sapagkat si Jesus mismo
ang ating pag-asa. Ang pangatlo dito, yung binanggit niyang talitha kuum, ineng, bumangon ka. Ang pagsuko sa buhay ay nahalin tulad sa kamatayan. Kung tayo ay sumuko, para na rin tayong patay na lumalakad na walang direksyon ang buhay kung hindi nasa kadiliman. Ngunit nais ng Diyos na tayo ay mabuhay. Ang teksto ni Marcos sa araw na ito ay gumigising sa ating diwa, sa ating kamalayan, na huwag nating sukuin ang buhay. Nais ni Jesus na buhayin tayo mula sa kamatayan at bumangon tayo sa ating mga kabiguan na siyang nagpabaksak sa atin. Handa si Jesus na hawakin ang ating mga kamay at ibangon tayo mula sa kahirapan ng buhay. Ang kailangan lang ay magtiwala sa Kanya at manampalataya sa Kanya. Ang problema ay problema lang yan. Malalagpasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtitiwala kay Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sabi ni Jesus sa araw na ito, sa bawat isa sa atin, anumang kahirapan, kapighatian ang ating nararanasan ngayon. Tandaan natin ang kanyang binanggit kay Jairo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.